Nawawala po yung inyong kapatid, si Mr. Abraham Leonen. Opo. Okay, at ito po ay nai-report nyo na sa mga kinaukulan, sa kanyang agency, sa barko, shipping lines. Wala silang naibibigay sa inyo ng magandang paliwanag. Wala pa po. Ano po mga sinasabi nila? Wala pa pong development daw po dun sa case po. Pero nag-conduct din po naman po sila ng mga search and rescue. Paano ba nawala? Yun nga po yung ano namin po eh. Ang sabi po kasi nila is, ang ano nila, sabi tumalon daw po. Bakit siya tatalon? O yun nga din po yung Tumalon o ano namin. baka may tumulak? Yun din po yung ano namin, hindi po namin ma-sure. Kasi, Pag tumalon, parang nagpakamatay. opo. Ang ano naman po namin, sir, is parang hindi naman po gagawin ng kapatid namin yun. Kasi wala naman po siya mga... Wala ho ba siya nababanggit sa inyo mga problema? Siya ay nadidepress at siya ay stress na sa trabaho? Wala naman po, Siya sir. po ay may kaaway? Wala naman po. So normal lang po yung kanyang pamumuhay base po sa inyong pagkakalam at pagkwentuhan nyo sa kanya. Opo. Kailan po yung huli nyong pagkikipag-usap sa kanya? Ang last chat ko lang po sa kanya, sir, is nung October 31 po. October 31. Ng umaga. October 31 and then November 1 siya nawawala. Opo. November 1, 14, anong araw po sa November? November 1 po, tumawag po yung office nila sa amin ng alas 9 po. Ang sabi, nawawala na daw po yung Okay, tingnan mo na. kapatid. So nung mag-usap kayo nung November 31 through chat, ano pong napag-usapan niyo sa chat? Nag-chat po siya kasi nagpadala po siya ng pera para sa mother namin po. Na Okay. nagkulog po siya para maipadala ko po sa mama ko po. Wala na po ibang sinabi pa doon sa chat. Wala na po, sir. Yun lang po. Mukhang very normal yon na magpapadala ko ng pera para sa mama. Opo. Tapos kinabukasan sabi nawawala na. O yun po yung kinabukasan po tinawagan po ako ng agency niya po. Sinabing nawawala na daw po Pero yung nasa kapatid barko ko. siya noon at that time na nag-chat siya sa inyo, November 31. Opo, nasa- October 31. Yes, sir. Nasa barko po siya. Oh, ang bilis naman. Tapos after one day, Ayun nga po. sabi nawawala na agad. Opo. Uy, parang nakapagtaka to. Huling kasama at nakainuman bago mawala ay si Joseph Christian Salao, Chief Engineer Tugboat Crash. Magandang hapon po, Sir Joseph. Maganda nga po, Senator. Okay, so kayo pong huling nakausap ni Abraham bago siyang nadeklarang nawawala. Apo, magkasama po kami dito ng dalawa po naming oiler, tsaka siya, tsaka ako. So nagiinuman po kayo. Wala na po noon, yung madaling araw na po. Yung inuman po, nung hanggang alas 7 lang po yun. Alas 7 ng gabi nung magiinuman kayo. Apo. Ano pong napag-usapan niyo sa inuman ninyo, sir? Wala naman po, Senator lang po kami, naglalaro lang po ng games, tapos nanonood ng movie. Wala o siya mga Kasi- nababanggit sa inyo mga problema, kaaway, kung ano pa man. Wala naman po, Senator. Ang sabi niya lang po, nung habang nagkikwentuhan kami, ang sabi niya lang, parang gusto niya mag-uwi. Yun lang, wala na siyang sinabi na iba. Gusto niya pong umuwi. Opo. Bakit daw niya po Ewan ko gusto umuwi? Parang gusto niya po lang po ata siguro umuwi. Parang ganun daw po. Sa kanya pong tono at pakikipag-usap sa inyo, siya hubay nalulungkot. Hindi naman po eh. Sinabi na niya gusto ka nang umuwi. Bakit daw niya gusto umuwi? Anong dahilan? Siguro po may kasi di ko lang po alam kung ilang buwan na siya nakasakay sa barko eh. Baka gusto lang niya po umuwi, makita pamilya niya, ganun po. Okay. At wala po siya nababanggit na may problema kasi sa pamilya ko kaya uwi na ako. Walang pong ganon. Wala po. Wala din po naman kasi siyang binabangkit about sa family o kaya sa sa kung ano po yung sa buhay niya ba. Okay. So 7 o'clock po kayo nag-inuman and then madaling araw nawawala na po siya? Opo, kasama ka po siya ng gawa ng ng report po ng mga 149 kasi meron po kaming yung oras po ng na-send yung email. Okay. So paggising niyo po, nawawala na siya. Hinahanap niyo na siya. Opo, yung last ko po siyang nakita, yung lumabas po siya sa pintuan ng miss hall namin. Akala ko po bumaba na, natulog. Tapos nung paggising ko po natulog po kasi ako mga 2:30 po mahigit po ganyan, mga before 3. Po siya. Kinatok po ko sa kwarto ng aking kasama na AB po.
ang sabi po sa akin, nawawala daw po si second engineer. Ngayon po, tinanong ko, bakit, paano niyo nalaman na nawawala? Wala daw sa higaan. Sa sampung lugar banda, kasi this is inter-island lang to, hindi naman to sa abroad. Local lang. Local. Saan po banda siya nawawala? Banda. Dito po sa may Ilihan po, sa Batangas. Sa may Batangas. Ano po bang biyahin ng barko ninyo? Tagbot po kami, assisting tag po. Ano po? Assisting tag po kami. Tugboat. Gaano po kalaking tugboat? Ay, hindi naman po ganong kalaki yan. Mga 32 meters po yung haba. Okay. Captain Pilapil, sir. Good afternoon, sir. Okay. Ano na po yung naging resulta na inyong pag-iimbestiga? Sa pagkawala Sir, ni yung oras Abraham. na yun, kagad ako naghanap ako kagad sa kanya. Mhm. Kasi ang sabi sa akin, tinatukan ko sa pinto ng duty ko, ng AB, nawawala daw si Segundo. Sabi ko, wala, di umakyat ako, alas 5 ng umaga, hinanap na namin, wala akong makita. Malakas ho ba ang alon? Ang mga panahon na siya po'y nawawala? Wala naman sir, walang malakas na alon, kaya lang malakas yung agos sa panahon na yan. Tapos, kunting gulong lang, kasi yung agos at saka yung hangin, hindi variable, kaya nagkakagulong. Yun lang naman. Gumugulong yung tugboat nyo. Oo. Normal lang ho ba yun o medyo kakaiba sa mga panahon na yun yung agos at hangin? Ay, lang yan, sir. Normal lang yan. Pag yung agos at saka yung hangin, nagkakatalungat. Normal lang yan, gumugulong. So sa palagay niyo po, kayo bilang kapitan at kilala niyo po siya dahil kasamahan niyo po siya, ano po sa tingin niyo ang palagay niyo na nangyari? Sa po, sir? Sa theory ko, sir, siguro naihi siguro yun sa bulwark. Baka sa ganun, nalaglag siya. Umihi. Wala ho bang CCTV sa tugboat niya, palibot? Wala, sir. Maliit lang naman to, sir. Wala ang CCTV. Normal lang ho ba yun na mag-inuman po yung mga crew ninyo? Ay, hindi naman sir, kasi bawal nga yung alak sa amin. Ang problema, kasi sabi nila, tuwing isang buti lang naman ininom nila. Pinayagan ko na lang naman. Isang buting gin lang naman. 4 kantos. 4 kantos, dalawa sila, isang 4 kantos. Hindi, 3 po sila. 4 kantos, 3 sila. So, pinayagan mo kasi, maliit lang naman. Opo. Ay, yun ang nila, pangpatulog daw. Naku, may kaso ka rito, Kapitan, kung tutuusin. Ikaw na mismo nagsabi, bawal, bakit mo pinayagan? Dapat talagang pag sinabing wala alcohol, period. Huwag yung, kasi 4 kantos, 3 sila, papayagan ko kasi konti lang. Violation pa rin po yun. Di ba? Ay, pa naman yun sila nag-inom, sir. Alas 4, tapos na yung isang, buti na tapos na alas 7. Oo nga, Captain. Kung hindi yun uminom at hindi siya nalasing, malamang baka nalasing yun, sa palagay mo, buhay pa kaya yun ngayon? Baka nga. Kasi siyempre, nakainom siya, lasing, na out of balance. Kung yun yung sinasabi mong maaring na dulas o nahulog habang umihi, siguro dahil lasing siya, na out of balance. Pero hindi siya lasing, mabilis siya makakapit. Sa 3 sila, sir, hindi naman makakalasing. Ano pa? Sa 3 sila, hindi naman siguro makakalasing sa kanang isang buti. 4 kantos? Hindi na nakalasing? 3 tao. Tapatan mo ako ng 4 kantos at 3 tayo inom, malalasing po ako. Kung 3 lang kami, siguro kung 5, hindi ako malalasing. Pero kung 3 lang, malalasing ako. Kasi baka yun, kasi ang sabi niya, naman, ito 12 naman yung duty niya. Magandang hapon po, Captain Lapitan. Sir, Magandang hapon din po. nakapagsagawa na po kayo ng search and rescue. Ano po? Opo sir. Ano pong naging resulta? Nung na-report po sa amin siya nung November 1, 9:50 po ng umaga, nagpunta na rin po kami doon sa area. Then nag-conduct din po kami ng search and rescue. Then yung mga sumunod na araw, sir, nag-conduct din po kami ng rescue and then nag-conduct din po ng diving together with doon sa para makita po natin yung kung sakasakali po makita po natin kung siya po ay nalunod or nalaglag po doon sa tugboat, makita po natin.
So wala ho kayong indikasyon na baka siya po ay nahulog ka talaga. Tulad mo, may lumultang-lutang na sapatos o may lumultang-lutang na mga wallet, damit, etc. Wala kayo So nakikita. far, wala po kami nakitang any identification, sir. Nung nagkakandak po kami ng survey search. Malinis, wala ho talaga na mga Opo, sir. bagay-bagay na pag-aari niya na lumulutang-lutang doon sa dagat. Wala ho kayo nakitang ganon. Wala rin po, sir. Wala rin po, sir. Okay, gaano po kayo katagal nagsagawa ng search and rescue operation? Nung 01 po ng November, nag-start na po kami hanggang dumating po nung 11 ng November. Yung last po namin, nagpunta po ko sa yung kanya pong bayaw, si Mr. Joel Hatuka Opo. at saka po si Mr. Alan Christopher. Nag-request po sila na kung po pwede magsama ng K9. Kasi na-detect naman din po yung human chair. So sinama rin po namin during conduct ng search and retrieval po, sir. Okay, at wala pong nangyari din. Yes, sir. Unfortunately, sir, hindi rin po nakita during that time, sir. Opo. Attorney Cordova, sir. Sir, good afternoon po, Senator. Opo, so ano pong disposisyon ngayon ng kumpanya ng inyong kliyente? So far po, when it comes dun sa conducting po nung search and rescue, we already stopped po given us after 7 days. Just to clarify, nung November 1, it was informed nga po sa amin with ng crew ng tugboat. Opo. And we informed that yung Coast Guard, yung Philippine Ports Authority, PPG, regarding po dyan sa incident. And for the next 7 days po, we employed 3 vessels dun po sa area to conduct search and rescue po dun sa mga islands. We circled yung Verde, Singloy, Malahibo, Manok, all the islands surrounding po Batangas Cruise. However, unfortunately, Senator, wala po talaga. Okay. Okay. Let's talk about the worst case scenario, ano po, attorney. So, kailan pong masasabing officially siya po'y madideklarang kailangan ng kumolekta ng benefits ang pamilya? Okay. So far po, on the process na rin po kami ng pag-asikaso po ng benepisyo ho ni Mr. Leonen. Of course, so under the civil code po kasi for natural, if absent po yung tao, naturally na absent, na it cannot be determined kung alive, ang declaration po kasi dun, sir, is 7 years. 7 years? However, if under dangerous circumstance po, it would be 2. Pero kasi during that time of the incident, nakadock po yung tugboat along the shores, meters away from the shores of Ilihan. So hindi umaandar. Hindi po, sir. Nakadock po sila. Captain Pilapil, Hello sir, nakaangkla sir kami, nakaangkla lang. Kangkla, malapit po sa shore. Sure. Okay. Paano yan, Attorney Cordova? So, mag-aantay ng 7 years? Hindi naman po, sir. We will be determining. Of course, meron po namang pong rightful benefits po si Mr. Leonen po under the company. And at the same time, pinaprocess na rin po namin yung insurance na rin po. Ongoing po. Siguro pa pakisabi sa inyong kliyente dahil umamin po mismo si Kapitan, pinayagan niyo uminom ng 4 kantos to mga crew niya. Di ba bawal po yun while Yes, on sir. duty? Also, Yes, Senator. given that siguro lasing, kaya nahulog, out of balance, nagkaroon malakas ang hangin, medyo nag-tilt ang barge, nadulas. Paano kung ganun pong senaryo nangyari? 7 years pa rin po hintayin. I don't think so, Senator. Hindi naman po siguro 7 years. Based kasi dun sa report na natanggap po namin, medyo masama po yung panahon at malakas po yung agos nung time po na yun. Ito nga yung gusto kong paamendahan na bakit 7 years mag-aantay pa yung pamilya sa ganitong missing. Although may reason naman, kasi baka mamaya kung nagtagulang or kung saan lang pumunta at hindi nagpakita. Pero siguro mas maganda iksi-iksihan pa ng konti. So may matatanggap po na benefits itong sa mag-anak, sir, attorney. Yes, sir. Yes po. Pinoprocess Yes, na po. yes, Senator. Okay, ganito po ang gawin natin, Ginawa niyo naman po lahat kayong mga otoridad, and I appreciate that. Nakita ko wala kayong pagkukulang.
sa pag-aksyon dito sa problema. Sasamahan ko na lang po itong pamilya ni Abraham sa Marina. Doon na lang po siguro tayo mag-usap-usap kung ano po yung mga narapat na benepisyo matanggap at kung ano po yung maging tamang disposisyon ng Marina tungkol dito. Ano po? Yes, Senator. The company will be willing to cooperate naman po. Okay. Sige, nice to hear that po. Maraming salamat po, Attorney Blas Joshua Cordova, Legal Counsel, Harbor Star Shipping Services Incorporated. Attorney, magandang hapon po. Thank you po. Magandang hapon din kay Captain Erland Lapitan ng Philippine Coast Guard. Good afternoon din po, Senator Idol. Rapid po, sir. Opo, magandang hapon po. Salamat kay Mr. Rogelio Pilapil, Vessel Captain, Tugboat Cruise. Next time, sir, huwag mo nang payagan mag-inuman yung mga crew mo, especially kung masamang panahon. Maski na hindi masamang panahon, pag on duty, dapat wag po. Di ba, sir? Tama, mali? Tama sir. Okay. At kay Joseph Christian Salao, yung kainuman niya, kasamahan, magandang hapon po sa inyo. Gagawin natin, sasama namin kayo sa Marina. Doon ipapatawag yung Coast Guard, ipatatawag yung shipping company, ipatatawag yung kapitan, at yung mga iba pang mga kasamahan niya. At tingnan ko ano yung mga narapat na benepisyo, talagang nawala na. Or kung ano po yung magiging approach ng Marina tungkol dito. Kung idideklara na ba siyang patay or baka buhay pa at mag-antay pa muna ng so many years. Depende po yan. Pero nandun naman po kami para mag-assist. Ano? Kami po ay nagsisimpatiya sa inyo ng pagkawala ng inyong pong kapatid. Salamat po, ma'am. Sige po, sir.